Ang pagkakataon ay hindi lang pintong bumubukas, ito rin ay pagsubok sa karunungan ng tao. Pagbati ng pag-ibig at kapayapaan sa ating lahat, mga kapatid. Magandang araw po sa lahat ng mga kapatid at sa ating mga panauhin. Ayan mga kapatid, makinig tayo ng mabuti. Ito na po ang ating po paksa sa araw na ito. Basahin na po natin ang sabay-sabay. Ang hiwaga ng mga pagkakataon. Paano makikilala ang mga pagkakataong dapat samantalahin at ang mga dapat pakawalan? Kapatid na Rico, iisa lang mga kapatid ang nauunawaan ng marami. Diba, samantalahin ang pagkakataon, laging sinasabi yan eh. Samantalahin ang pagkakataon. Bawat oras, minutong ipinagkaloob, samantalahin. Sinamantala nga kapatid na Rico sa pahinga, sa tulog, sa kalayawan, sa kalukuhan. Hindi ginamit yung pagkakataon, kapatid na Rico, sa kapaki-pakinabang sa buhay. Yes, opo. Diba? Nagkamali ang maraming tao sa pag-unawa diyan, kapatid na Rico. Kaya sa huli, anong nangyayari, mga kapatid? Sana, ang daming sana, kapatid na Rico. Ganun po. Sana, dapat ganito. Ayun, kaya lang huli na mga kapatid. Tama po. Diba? Ganon mga kapatid? Yes. Ayon sa revelation ng Diyos. Pag-usapan natin mga kapatid, hindi ayon kay Brother Rico, hindi ayon kay Jun Alcorcon, ayon sa revelation ng Diyos. Amen. Ganon tayo mag-usap mga kapatid. Diba? Yun, magsasalubong tayo doon sa revelation ng Diyos. Hindi sa kanino mang revelasyon, mga kapatid. Ayan. Mga kapatid, hindi lahat ng pagkakataong dumarating sa buhay ay dapat sunggaban. May mga pagkakataong pinto tungo sa pag-unlad, ngunit meron ding mukhang maganda. Kapatid na Rico, magandang pinto na kapag pinasok mo ay magdadala pala sa iyo ng kapahamakan, kapatid na Rico. Diba mga kapatid? Kaya ang tunay na karunungan ay hindi, kapatid na Rico, Yes po. hindi lamang marunong kumuha ng pagkakataon. Ang tunay na karunungan ay marunong kumilala kung alin ang kukunin, alin ang paghihintayin. Diba mga kapatid? At alin ang pakakawalan? Alin ba yung hihintayin? Alin ba yung kukunin? Kapatid na Rico, diba marami kapatid na Rico, diba sinasamantala ang pagkakataon. Kapatid na Rico, lahat tinitiis. Ganun po. Inihintay nila bumalik ang Kristo, kapatid na Rico. Ganun po. Marunong ba kapatid na Rico? Hindi po. Hindi may totoo. Ayun, namuti na yung mata, kapatid na Rico. Diba? Nagbaliktad na yung itim at puti. Opo. Mga kapatid, yung inihintay, ano nangyari? Hindi pa dumarating. Ayun. Diba kapahamakan pala, kapatid na Rico? Diba Opo. mga kapatid? Yes. Mas malapit pala yung pagdating ng kamatayan ng bawat tao kaysa yung hinihintay nilang bumalik ang Kristo. Mamamatay lahat ng tao, kapatid na Rico. Mamamatay lahat ng tao. Sasabihin naman, hahatol tayo, mga kapatid.
Kapatid na Rico, ang umahatol ang salita si Kristo Hindi Amen. naman tayo, kapatid na Rico. Yes po. Mamamatay lahat ng tao, mga kapatid. Babalik ba ang Kristo, kapatid na Rico? Wala po Bakit umalis ba kasi? Pinaalis lang naman ang utak yan ng mga taong walang unawa, kapatid na Rico. Ganon po. Pero sa katotohanan, di naman talaga namamatay ang espiritu. Amen. Di ba, sira na lang ang ulo, kapatid na Rico. Kahit abogado ka pa. Kahit doktor ka pa. Abay, sira na lang ang ulo mo kung naniniwala kang ang espiritu, ang Diyos, namatay. Ang espiritu, ang Diyos, nagbabago. Kapatid na Rico. Di ba, nakalagay nga, mababasa, kapatid na Rico, ang Diyos ay walang kamatayan. Amen. Ang Diyos ay walang kamatayan. Ang Diyos ay hindi nagbabago. Papaano yun, mga kapatid? Di ba? Isinisira nila, kapatid na Rico, yung pinaniniwalaan din nilang kasulatan. Ganon po. Sinasabi nga, ang Diyos hindi nagbabago Naniniwala ka pa lang si Kristo ay Diyos. Mula sa Diyos. Ang Diyos hindi nagbabago. Ang Diyos walang kamatayan. Tapos, maniniwala ka ngayon, kapatid na Rico, namatay, naging sanggol. Pag naging sanggol, nagbago. Ganun po. Pag namatay, kapatid na Rico, abay, hindi talaga Diyos yun, kapatid na Rico. Ganun po. Baka talaga yung tinutukoy nilang namatay si Jesus lamang. Yes, tama. Diba? Amen. 3:6 ng Malakyas, basahin natin. Sapagkat ako, ang Panginoon, ay hindi nababago, kaya't kayo, o mga anak na lalaki ni Jacob, ay hindi na nga uubos. Pag naging sanggol, kapatid na Rico, nabago ba? Nabago po. Nabago paano nila ngayon, kapatid na Rico, yan? Sige nga, paano nila katwiranan yan ngayon? Hindi po tutugma dyan. Pag naging sanggol, nabago, hindi. Nabago po. Kapatid na Rico, naging tao, nabago? Nabago din. Nabago Amen. Nagbago, kapatid na Rico. Yes. Eto na ngayon, pinatay pa ng mga tao. Napakahina naman. Ganun po. Ang mahina, tao, hindi ang Diyos. Amen. Opo. Di ba? Ganon, mga kabatid. Yes. Nakakasunod ba tayo, mga kabatid? Amen. Ngayon, mga kabatid, may inaantay pa ba? Wala naman pong Kapatid na Rico, humahatol ba tayo pag sinabi natin, mamamatay lahat ng tao, walang Kristong babalik? Hindi po paghatol yun. Hindi paghatol yun mga kabatid. Yes. Di ba? Lalo na itong mga tumatakas na, kapatid na Rico. Tumakas na sa mga relihiyon. Ayaw nang magrelihiyon, kapatid na Rico. Opo. Di ba? Ayaw nang magsa-Diyos. Gusto na lang nila mag-move-on, kapatid na Rico. Move-on, ha? Narinig mo ba yung usapan nila, kapatid na Rico? Opo. Hindi ko maintindihan kung maiinis ako, magagalit ako, or maaawa ako, kapatid na Rico. Opo. Pero lamang, naaawa ako, kapatid na Rico, sa mga klase ng pag-iisip nila. Opo. Naaawa ako, kapatid na Rico, kasi di ba, hindi naman nila matatakasan ng sanglibutan, kapatid na Rico. Ang kaguluhan dito, makakatakas sila. Hindi po. Hindi nila pwedeng gamitan ng kahit anong kayamanan para makatakas sila, kapatid na Rico. Tama po. Hindi nila kayang gamitan yun na kahit anong sarap ng buhay na mararanasan sa sanlibutan para, kapatid na Rico, makatakas sila dun sa katotohanan. Tama po. Yes. Ay, susundan at susundan pa rin itong mga ito, kapatid na Rico. Opo. At hahanapin nila ang Diyos na tunay. Amen. Mga kapatid. Amen. Diba, mga kapatid? Yes. Ayan, makinig tayo, mga kapatid. Kaya ang tunay na karunungan ay hindi lamang marunong kumuha ng pagkakataon. Kapatid na Rico, nung matuto, kapatid na Rico, nung gumaling, kapatid na Rico, Opo. di na natin kailangan ng Biblia. Isipin mo mga pag-iisip, kapatid na Rico, no?
Sabi ko, kinikilabutan ako habang pinapakinggan ko ba? Di na daw kailangan ng Biblia. Kapatid na Rico. Opo, ganun ang sabi. Di ba? Tapos hindi na raw kailangan maging Kristiyano lahat. Narinig mo yun? Opo, ganun. Narinig ko po yun. Hindi naman lahat tawagin, kapatid na Rico. Hindi lahat kailangan tawagin ng Kristiyano. Kasi sa salitang Griego, yung pinahiran, kapatid na Rico, ang ibig sabihin sa salitang Griego, Christus. Kristo kung tawagin madalas, kapatid na Rico. Opo. Di ba? Isa ibang bansa, kapatid na Rico. Sa iba't ibang bansa, di ba, tinatawag din yung Kristus, kapatid na Rico. Yung Kristo, ano ang tawag? Misiya po sa iba. Ayun, sa Hebreo, kapatid na Rico, di ba? Opo. Mga kabatid, di ba? Hindi naman lahat eh. Di ba? Hindi naman lahat tawagin, di ba, sa pangalang Kristiyano. Pero kapatid na Rico, hindi pwedeng wala kang anak ng Diyos na kasama na pinahira ng Ama. Amen. Opo. Hindi pwede, kapatid na Rico. Paano ka mabubuhay? Di ba? Parang ganito, kapatid na Rico. Ganito kayabang ang mga tao. Makinig ka, kapatid na Rico, ha? Tingnan mo. Opo. Kapatid na Rico, natuto ng alphabet. Opo. Natutong magbasa. Natuto ngayon, kapatid na Rico, mag-numbers. Yes po. Matuto ngayon mag-English. Abay, Opo. bandang huli, kapatid na Rico, hindi naman kailangan ng teacher. Yung katarantaduhan ng mga tao, kapatid na Rico, no? Oh. Paano matututo yung mga bagong sibol? Mga kabatid. Tama Kung po. hindi kailangan ng guro, kapatid na Rico. Kailangan po. O kailangan ba, mga kabatid? Kailangan po. Kaya hahanapin nila yan, kapatid na Rico. Hindi sila makakatakas dyan sa katotohanan na yan. Mga kabatid, makinig tayo, mga kabatid, ng mabuti. Eto, ang pagkakataon ay walang halaga kung wala kang karunungang kumilala. Di ba? Walang halaga kung wala kang karunungang kumilala. 5:15 hanggang 17 ng Efeso, pasuyo. Mag-ingat nga kayong lubos kung paano kayo lumalakad. Huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong. Ayan, mga kabatid. Tuloy mo sa 16. Na inyong samantalahin ang panahon sapagkat ang mga araw ay masasama. Ayun, anong gagawin mo, kapatid na Rico? Habang ang bawat araw masasama, anong gagawin mo sa bawat panahon? Sasamantalahin po na magsikap. Anong ang gagawin mo? Bawat araw masasama eh. Hindi sasamantalin mo bawat araw, di gumawa ka ng mabuti. Amen. Opo. Di ba, mga kabatid? Yes. Sino magtuturo ng mabuti, kapatid na Rico? Ang Diyos po, ang Kristo. Ayun, kapatid na Rico, kulang naman yung mabuti ng tao eh. Tama po. Opo. Ano, mga kabatid? Yes. Kulang yung mabuti na nasa tao, kapatid na Rico. Amen. Ang magtuturo ng buong kabutihan, sino? Ang Diyos po. O ang Kristo. anak, ang bugtong na anak ng Diyos na tinawag sa Griego ng Kristus. Amen. Diba sa Tagalog, mga kapatid, ang pinahiran, diba, Yes. Amen. ng Diyos, ang kanyang bugtong na anak, yun ang may daladalang katwiran, mga kapatid. Amen. Sapat ba ang katwiran ng tao? Kulang na kulang po. Diba? Para sabihin, di naman natin, diba, isipin mo, kapatid na Rico, sabihin na natin, dalang-dala ka sa relihiyong pinanggalingan mo. Dahil nag-aakala ka sa buong mundo, yun lang ang tama. Yun din naman ang pananaw ko noon eh. Kapatid na Rico, Opo. abay dahil di matalo-talo sa kapilosopuhan eh. Di ba, kapatid na Rico? Magaling sa sanglibutan, kapatid na Rico eh. Ganun po. Di ba? Ang maiisip mo ngayon, eto na. Ay, hindi pala ganun, mga kapatid. Di ba, kapatid na Rico? Amen. Oo.
Di ba? Nag-aakala ka rin, di ba? Ito na ang tao. Opo. Ito na ang sugo ng Diyos. Yun din ang inisip mo, di ba? Ako din, kapatid na Rico, sa 16 years. Yun din ang inisip ko, pero bandang huli, kapatid na Rico, abay nakayag din ang katotohanan. Yes. Opo. Matalino pala siya, kapatid na Rico, sa sanglibutang ito. Yes. Tama. Mga kapatid, di ba? Makinig tayo ng mabuti, mga kapatid. Tuloy mo, kapatid na Rico, sa pagbasa. Kaya huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Huwag tumakas. Kapatid na Rico, mag-move on doon sa tao, pero huwag mag-move on sa paghahanap ng katotohanan. Hanapin, kapatid na Rico. Pwede mo bang takasan? Pwede mo bang iwasan ang paghahanap? Di ba? Di maliligaw ka pag hindi mo hinanap ang katotohanan. Nasubrahan naman ang talino itong mga ito. Ano, kapatid na Rico? Ganun po. Napakinggan mo ba ng buo yung kanilang usapan? Alam mo, kapatid na Rico, kaya nga hindi ako nakisali. Diyan sa mga yan alam mo bakit, kapatid na Rico, hindi lumalapat talaga yung loob ko sa mga pinaggagawa nitong mga ito. Nung ako nga, kapatid na Rico, alam mo, nung ako'y nihikayat na interviewin, di ba? Sabi ko, pakita mo na kayo sa akin. Opo. Bago nyo ako kausapin. Aba, yung hirap naman nung kapatid na Rico. Di ba? Kapatid na Rico, Opo. makikipag-usap ka ba sa kadiliman? Hindi po, hindi makikita yun. Dapat makita mo muna. Magliwanag muna sa'yo yung mga tao. Sino ba talaga itong mga taong ito? Ganun Hindi naman pumapayag, kapatid na Rico. Hindi na ako pumayag. Di ba? Gagamitin lang ako bilang content nitong mga ito. Ang layon, di naman talaga, kapatid na Rico, sa pagmamalasakit sa kapwa Ang layunin, kapatid na Rico, para maging negosyo yung kanilang programa. Ganun po. Di ba, mga kapatid? Yes. Di ba? Muntik ka na rin, kapatid na Rico. Na-interview ka ba? Hindi po. Hindi hindi umayon natuloy. sa panahon. Hindi po umayon. Wala kasi akong ano. Hindi umayon yung panahon. Oh. Ayun, mga kapatid. Paano kaya kung ang panahon ay umayon? Kung baka po sakali. Baka sakali. Din. Ayun, mga kapatid. Napakalalim ng katwiran ito. Makinig tayo. Hindi sinasabing sunggaban ang lahat ng pagkakataon. Ang sinabi ay maging marunong. Samantalahin ang panahon at unawain kung ano ang kalooban ng Diyos. Mga kapatid, ibig sabihin, bago mo sabihin, sayang ang opportunity. Meron kasi ganun sayang naman ang oportunidad. Ganun po. Itanong mo muna, tama ba ang opportunity? Sapagkat may mga bagay na sayang pakawalan. Ngunit meron ding mga bagay, mga kapatid, na biyaya ang pagpapakawala, mga kapatid. Amen. Mga kapatid, kapatid na Rico, ayun, sana nakikinig tayo, mga kapatid. Eto, halimbawa, may nag-alok sa iyo ng negosyo na nangangakong kikita ka kaagad ng malaki. Diba? Maganda ang presentasyon. Magandang pangako. At maraming taong nahihikayat. Pero nang siyasatin mo, kailangan mong magsinungaling. Kailangan mong manluko o gumawa ng bagay na laban sa iyong budhi. Diba? Ganon, mga kapatid. Pagkakataon ba iyon, kapatid na Rico? Kataon po. Pagkakataon ba yun? Pagkakaalam ko po, ganun. Tunay bang pagkakataon yun, kapatid na Rico? Hindi po pala tunay yun. Hindi tunay na pagkakataon. Kapatid na Rico, pagkakataon ba yun?
Pagkakataon po kaya hindi tunay. Kapatid na Rico, isa lang ang sagot mo. Kasi isa lang naman ang pagkakataong pinag-uusapan natin dito. Di ba? Pagkakataon ba yung kapatid na Rico? Isa lang ang tinutumbok nating pagkakataon. Yung pagkakataon na kalooban ng Diyos. Pagkakataon ba ito, kapatid na Rico? Hindi po. Hindi, mga kapatid. Di ba? Ngayon, kung hindi ka magsisiyasat, di ba, feeling mo pagkakataon. Pero hindi pagkakataon, mga kapatid. Hindi nakakabuti. Di ba, mga kapatid? Oo, kapatid na Rico. Di ba? Pagkakataon kung hindi ka marunong kumilala. Opo. Di ba? Ganon, mga kapatid. Yes. Di ba? Upang kumita, pero hindi pagkakataon na dapat samantalahin. Hindi yun ang punto ng Diyos. Yes po. Mga kapatid, dahil ang pagkakataong sisira sa iyong budhi ay maaring magdagdag ng pera sa bulsa, ngunit magbawas ng kapayapaan sa puso. Ito, mga kapatid, hindi lahat ng bukas na pinto ay pinto ng Diyos. Mga kapatid, Amen. 14:12 ng Kawikaan, pasuyo. May daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan. May daan na tila matuwid. Di ba? May daan na tila matuwid sa isang tao. Mga kapatid, di ba? May Yes. daan, may pintuan na tila sa tingin ng tao, sa pag-iisip ng tao, kapatid na Rico, matuwid, maganda. Ngunit pag narating ang dulo, mamamatay siya, kapatid na Rico, sa Diyos. Opo. Di ba? Ayun, pwede rin kamatayang physical, spiritual, di ba, kapatid na Rico? Opo. Yes po. Ayun, mga kapatid. Ito ang dahilan kung bakit hindi sapat na sabihin. Maganda naman, malaki ang kita, masaya naman, maraming gumagawa, bihira lang dumating ang ganitong pagkakataon. Di ba? Ang tanong, mga kapatid, saan ka dadalhin nito? May pagkakataong maganda sa simula, pero masama ang dulo. May relasyon na masarap sa simula, ngunit sisira sa pamilya. May negosyo na mabilis ang pera, ngunit sisira sa pangalan. May trabaho na mataas ang sahod, ngunit kapalit naman ay paggawa ng masama. May pakikisama na masaya ngayon, ngunit unti-unting sisira sa iyong magandang ugali. Kaya wag lamang tingnan ang pinto. Di ba? Makakita ka ng pinto, wag ka lang titingin sa pinto. Di ba? Tingnan mo kung saan patungo ang daan pagkatapos ng pinto. Di ba, Amen. mga kapatid? Amen. Opo. Ang tamang pagkakataon ay hindi lumalaban sa katwiran. 3:17 ng Santiago, pasuyo. Ngunit ang karunungang buhat sa itaas ay una-unay malinis, saka mapayapa, banayad, madaling panaingan, puspos ng kaawaan at ng mabubuting bunga, walang inaayunan, walang pagpapaimbabaw. Ayun, maliwanag, kapatid na Rico. Narito, mga kapatid, ang isang napakagandang panukat. Kung ang pagkakataon ay nanggagaling, kapatid na Rico, nangangailangan. Kapatid na Rico, Opo. kung nangangailangan ng panlilinlang, nanggagaling sa kasamaan. Diba? Kasakiman, pagtataksil, kapatid na Rico, pang-aapi, pagsira sa kapwa, mag-isip kang mabuti.
Ang tunay na pagkakataong nakabubuti ay dapat kayang lakaran ng malinis ang budhi, mga kapatid. Hindi ibig sabihin na magiging madali ang lahat. May tamang pagkakataong mahirap. May tamang dehisyong masakit. May tamang landas na maraming sakripisyo. Ngunit magkaiba ang hirap at mali, mga kapatid. Halimbawa, kapatid na Rico, may dalawang trabaho. Ang una ay malaking sahod, pero alam mong may mga gawaing labag sa iyong prinsipyo. Ang pangalawa ay mas maliit ang sahod, ngunit marangal, malinis, at may pagkakataong lumago. Mga kapatid, kung pera lamang ang sukatan, maaaring piliin mo ang una. Mga kapatid, kung pera lamang ang sukatan. Pero kung budhi, kapayapaan, kinabukasan, at katwiran ng sukatan, maaaring makita mong mas mahalaga ang pangalawa. Mga kapatid. Ayan. May pagkakataong dapat sunggaban kahit may takot. Hindi rin tama na dahil natatakot ka, ay palagi ka nang aatras. Mga kapatid, hindi rin tama, mga kapatid, dahil natatakot ka, ay palagi ka nang aatras. 11:4 ng Ecclesiastes. Ang nagmamalas sa hangin ay hindi maghahasik, at ang tumitingin sa mga alapaap ay hindi aani. Ayun, mga kapatid. Diba, kapatid na Rico? Anong laging binabantayan, kapatid na Rico? Bagyo, ay bagyo, baka bagyuhin. Maghahasik, kapatid na Rico? Hindi po. Ayun, tapos titingin na naman sa langit. Naku, makulimlim, madilim. Mukhang masama ang panahon. Kapatid na Rico, aani kaya yun? Hindi rin po. Walang Lagi nag-iisip ng bagyo, kapatid na Rico. Ganun po. Ano, naiintindihan mo na yan, kapatid na Rico? Yung talata na yan? Awa po ng Panginoon. Opo. Ayan, mga kapatid, makinig tayo ng mabuti. Napakagandang katwiran. Kung hihintayin mong maging perpekto ang lahat, di ba, ang panahon, ang sitwasyon. Mga kapatid, bago ka kumilos, baka wala kang masimulan. Di ba, mga kapatid? Opo. Kung negosyo, may panganib, kapatid na Rico. Tama po. Di ba? Kung pag-aaral, may hirap. Di ba? Dapat matanggap ito ng mga tao. Hindi puro takot, kapatid na Rico. Pag po. natatakot, umaatras, di ba? Yes po, ganun. Kapatid, di ba? Kung pangarap, may posibilidad ng pagkabigo. Di ba? Kung paglilingkod, may pagsubok. Kung pagbabago, may takot. Hindi lahat ng takot ay babala na huwag kang tumuloy. Minsan ang takot ay naroon lamang dahil hindi mo pa nasusubukan ng isang bagay. Diba ganon, mga kapatid? O halimbawa, may taong binigyan ng pagkakataong mamuno. Sabi niya, hindi ko kaya yan. Pero ang totoo, hindi naman niya alam kung kaya niya. Diba? Mga kapatid, Ganun. dahil hindi pa niya sinusubukan. Kung ang dahilan lamang ng pagtanggi ay takot, baka pinakawalan niya ang pagkakataong magpapalabas sana ng kanyang kakayahang matagal nang nasa kanya. Di ba, mga kapatid? Kaya ang tanong ay hindi lamang natatakot ba ako? Ha?
Undi, ang tanong, mali ba ito? O natatakot lamang akong subukan? Mhm. Kapatid na Rico, sa pakikinig tama eh. Mhm. Diba? Madalas kapatid na Rico, sa negosyo may BDF. Sa Mm. napapakinggan mo tama eh. Opo. Maliwanag eh. Kaya Tama lang po. natatakot kapatid na Rico subukan. Ganun po. Diba? Yes. May mga takot mga kapatid na kailangang sunggaban. Mhm. Kaya lang kapatid na Rico, napipigil dahil natatakot subukan. Pero alam niyang tama yung pagkakataong kanyang nakita. Tama po. Natatakot lang mga kapatid. Mhm. Yes. Diba? Ang tanong, mali ba ito o tama? Tama naman. Ba't natatakot? Natatakot subukan. Diba mga kapatid? Tama po. Dapat kahit nakakatakot, sunggaban kung tama Amen. Diba mga kapatid? Yes. May mga takot lang talaga na pakiramdam kasi hindi mo alam. Diba? Tama. Pag inalam, sinubukan mo, nandun ka na, nawawala yung takot na yun. Diba? Malaking pagkakaiba iyon, mga kapatid. May mga pagkakataong naman dapat pakawalan kahit masakit. 3:13 hanggang 14 ng Pilipos. Mga kapatid, hindi ko pa inaaring inabot. Datapot isang bagay ang ginagawa ko na nililimot ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Ayun, mga kapatid. Tuloy mo sa 14, kapatid Rico. Nagtutumulin ako sa hangganan sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos na kay Kristo Jesus. Kita nyo mga kapatid, hindi ko pa inaring inabot. Datapot isang bagay ang ginagawa ko na nililimot ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na saan? Na hinaharap. Nagtutumulin ako sa hangganan sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos. Kapatid na Rico, kung ikaw ay kay Kristo, di ba? Amen. Di ba ganon mga kapatid? Yes. May mga tao na hindi makaabante dahil ayaw nilang pakawalan ng tapos na. Tapos ng relasyon, tapos ng pagkakataon, tapos ng negosyo, tapos ng pagkakaibigan, tapos ng panahon, di ba? Tapos ng kabanata. Ang problema, habang nakatingin ka sa pintong nagsara, maaring hindi mo makita ang pintong nasa harapan mo. Ipilit pa rin buksan ang pintong nakasara, kapatid na Rico. Yung bukas na pinto, ayaw pumasok. Di ba ayaw magtumulin, mga kapatid? Yes. Ang hiwaga, hindi lahat ng nawawala ay kawalan. May nawawala upang magkaroon ng puwang ang mas nararapat. May mga bagay na kailangan mong pakawalan, hindi dahil wala itong halaga noon, kundi dahil tapos na ang tungkulin nito sa buhay mo. Ang pagkakataon ay dapat tingnan, hindi lang sa pakinabang. Hindi lang sa pakinabang mo, kundi sa bunga nito. 7:16 ng Mateo. Sa kanilang mga bunga ay inyong mga kikilala sila. Nakakaputi baga ng mga ubas ang mga tinikan o ng mga igos sa mga dawagan. Ayun, mga kapatid, sa kanilang mga bunga ay inyong mga kikilala sila. Nakapuputi baga ng mga ubas ng mga tinika, sa mga tinikan, unang mga igos sa mga dawagan. Ito ang pinakamalakas na panukat, mga kapatid. Tingnan ang bunga. Kapag pinasok ko ito, ano ang magiging bunga sa akin?
Di ba? Ano ang magiging bunga sa pamilya ko, di ba? Ano ang magiging bunga sa kapwa ko? Ano ang magiging bunga sa budhi ko? Ano ang magiging bunga pagkatapos ng isang taon? Huwag puro ano ang makukuha ko ngayon. Isama mo ano ang magiging bunga nito sa huli. Sapagkat maraming maling desisyon ang masarap ngayon, pero mapait bukas. At maraming tamang desisyon ang mahirap ngayon, pero maganda ang bunga bukas, mga kapatid. Huwag pumili dahil lamang sa pera. Sa isjis ng unang Timoteo, kapatid na rin. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng mga kasamaan na sa pagnanasa ng iba ay nangasinsay sa pananampalataya at tinuhog ang kanilang sarili ng maraming mga kalumbayan. Ayan, mga kabatid. Di ba? Huwag pumili dahil lamang sa pera. Pagka pumili ka dahil sa pera, mga kabatid, pag-ibig yun sa salapi. Di ba, kapatid na Rico? Ganun po. Ayun, ugat ng lahat ng uri ng kasamaan, hindi masama ang salapi. Kapatid na Rico, marami kapatid na Rico, pastor na mismo. Masama ang salapi. Ganun po kung ituring. Yun ang turing. Di naman ganun, mga kapatid. Hindi naman yung salapi mismo ang masama. Pag inibig mo lang. Amen. Opo. Diba, mga kapatid? Yes. Ayun, makinig po ng mabuti. Hindi masama ang pera. Kailangan natin ito sa buhay. Ngunit, mapanganib kapag pera na lamang ang dahilan ng lahat ng desisyon. May pagkakataong malaki ang pera pero maliit ang kapayapaan. May maliit na kita pero malaki ang dangal. May pagkakataong magpapayaman sa iyo pero magpapahirap sa pamilya mo. May pagkakataong hindi ganoong kalaki ang pera pero nagbibigay ng oras, kapayapaan, magandang relasyon. Di ba, mga kapatid? Kaya huwag mong itanong lamang magkano kikitain ko, itanong mo din ano ang magiging kapalit. Di ba? May tamang panahon ang mga bagay. 3:1 ng Ecclesiastes. Sa bawat bagay ay may kapanahunan at panahon sa bawat panukala sa silong ng langit. Ayun, may magandang bagay na maaring maging maling desisyon kapag maling panahon, mga kapatid. Halimbawa, magandang magnegosyo, pero kung wala ka pang sapat na kaalaman, yun kapatid na Rico, maling panahon yun . Wala ka pang sapat na kaalaman na sa tamang panahon ka na ba, kapatid na Rico? Wala pa po. Hinog ka na ba sa panahon? Hindi pa po. Ayun, maaaring kailangan munang mag-aral. Ang panahon, kapatid na Rico, mag-aral, di ba? Meron kasi nagkukumahog magnegosyo, walang alam. Hindi pa panahon, kapatid na Rico. Kasi ang panahon mo ngayon, mag-aral ng mabuti. Di ba, kapatid na Rico? Nag-aral, nakinig ng mabuti, hindi naman nag-aral aktual. Ngayon, gustong magnegosyo, gustong kumita, hindi talaga kumita, hindi talaga umuunlad, hindi lumalago. Kasi yun talaga ang panahon niya, makinig, gawin yung napakinggan, yun . Opo. Diba, kapatid na Rico? Yes po. Ang gusto niya, maging negosyante na kaagad. Hindi pa naman panahon para maging negosyante siya. Hindi talaga siya naging negosyante. Tama po. Diba, mga kapatid? Yes. Ayun, magandang magnegosyo. Pero kung wala ka pang sapat na kaalaman, ay hindi pa panahon. Diba? Mga kapatid, maaaring kailangan munang mag-aral. Yun ang panahon.
Diba? Tapos ito, mga kabatid, magugulat ka. Nag-aaral ka lang, kumita ka. Ay, ang sarap. Adid na Rico? Opo, ganun. Panahon pa lang ng pag-aaral mo, kumikita ka pa. Di ba? Tinanong ka, ba't wala ka pang resulta? Eh, siyempre, nag-aaral pa ako. Di ba? Pero may check-in ako. May maliit na kita na ako. O tingnan mo. Bay, nag-aaral lang ako. Pero may kita ako, pandagdag na rin pang araw-araw. Di ba? Mga kabatid, ba't hindi ka pa top earner? Bay, nag-aaral pa ako eh. Diba? Nasa training process pa ako eh. Pero tingnan mo naman, nasa training process pa lang ako. Pero may coaching na ako. Tama po. Magandang-gandang sagot yun ah. Ano mga kabatid? Yes. Diba? Oo, iba nasa training process ka pa lang, hindi ka pa naging top earner kasi nandun ka pa lang sa panahon na yun. Eh, ang paniniwala mo, negosyante ka na talaga, tapos hindi ka naging top earner, dismayado ka. Ganun po. Nangyari. No? Sana makapakinig sila ng maayos. Ayun, makinig ng mabuti mga kabatid. Magandang bumili ng sasakyan, pero kung mababaon ka naman sa utang, maaring hindi pa panahon. Tama po. Di ba? O ba't wala ka pang kotse? Abay, nag-aaral pa lang ako eh. Pero may chiki ako. Saan ka maghahanap? Nag-aaral pa lang, may chiki na. Di ba? Opo, tama. Naiintindihan ba mga kabatid? Yes. Magandang palawakin ang negosyo, pero hindi pa maayos ang kasalukuyang operasyon. Baka lumaki lamang ang problema. Kaya minsan ang sagot ay hindi. Di ba? Hindi. Kundi, ano? Hindi pa. Di ba? Ito ang isang mahalagang karunungan, mga kapatid. Ang taong walang pasensya ay maaaring pilitin ang pagkakataon. Diba mga kabatid? Ang taong may karunungan ay marunong maghintay sa tamang panahon. Pero ang ganda, kapatid na Rico, tinanong ka, ba't wala ka pang kotse? Apay, nag-aaral pa lang ako. Pero alam mo, di ba kaibigan mo, alam mo, friend, nag-aaral pa lang ako. Pero iba to, friend. Ano ba yan? Apay, nag-aaral pa lang ako, nag-chichiki ako eh. Apay, nag-aaral pa lang ako, kumikita na ako ng 20,000 isang buwan, kada buwan. Di ba? Abi, dating nag-aaral ako, puro gastos. Abang ngayon, inaaral ko pa lang ang negosyo. Pero, di ba, nagli5,000 ako linggo-linggo. Di ba, ang ganda? Yes, opo. O, di ba, mga kapatid? Ba't wala ka pang kotse? Wala siguro tong kwentang negosyo ko. Di ba? Nadidismaya, nabibigo. Di ganun, mga kapatid. Diba, sa bawat bagay may kapanahunan kasi. Yes, tama po. Diba mga kabatid? Yes. Yan. Paano malalaman kung dapat sunggaban ang pagkakataon? Bago mag-decision, itanong mo ang mga ito. Malinis ba ito? May masasaktan ba dahil sa pandaraya o kasamaan? Payapa ba ang budhi ko? Diba? Hindi lamang masaya, kundi payapa. Masaya na, payapa pa. Yun ang maganda eh. Maganda ba ang bunga nito sa huli? Wag lamang ngayon ang tignan. May papakinabangan ba bukod sa akin? Yan. Ang magandang pagkakataon ay maaaring maging pagpapala hindi lamang sa sarili, kundi maging sa kapwa. Diba? Ang takot ko
ba? Ang takot ko ba ay babala o takot lang sa pagbabago? Kaya kailangan, kapatid na Rico, marunong magsiyasat talaga eh. Marunong mag-analyze, di ba? Yes. Ayun, mga kabatid, para marirealize mo kung ano ba ang dapat, mga kapatid. Di ba? May mga takot, may mahirap, kapatid na Rico, desisyonan eh. Di ba, mga kapatid? Tama po. Ayun, pero kung naiintindihan mo naman, di ba, kung ano yung nilalaman at dulo nito, kapatid na Rico, talagang yung takot, kapatid na Rico, sasagasaan mo yun. Yes po. Di ba? Huwag agad umatras dahil lamang mahirap. Di ba? Tamang panahon na ba? Mga kabatid, dapat ganun. Di ba? May mga bagay na tama pero hindi pa panahon. Kapag nakuha ko ito, ano ang kapalit? Di ba? Pera kapalit ng pamilya. Tagumpay kapalit ng budhi. Di ba? Kasikatan kapalit ng kapayapaan. Ganun ba, mga kapatid? Pera kapalit ng pamilya, tagumpay kapalit ng budhi. Kasikatan ang kapalit naman, kapayapaan. Mawawala, kapatid na Rico. Tama po. Kung napakalaki ng kapalit, baka hindi iyon ang tunay na pakinabang. Ang pinakamalaking pagkakataon ay hindi laging dumarating na malaki. Di sa isjis ng Lucas. Ang mapagtapat sa kakaunti ay mapagtapat din naman sa marami, at ang di matuwid sa kakaunti ay di rin naman matuwid sa marami. Ayun, mga kabatid. Ang mapagtapat sa kakaunti ay mapagtapat di naman sa marami. At ang di matuwid sa kakaunti ay di rin naman matuwid sa marami. Diba? Mga kabatid, maraming tao ang naghihintay ng malaking break, di ba? Kaya hindi nila pinahahalagahan ng maliit na pagkakataon. Ano yung pinahalagahan nila, kabatid na Rico? Yung malaking pagkakataon. Pero, kapatid na Rico, di ba? Sa dulo, anong meron? Kapahamakan. Diba? Malaking pagkasira, diba? Pero ang malaking puno ay nagsisimula sa maliit na binhi gaya ng mustasa. Kapatid na Rico, diba? Binigyan ka ng binhi, kapatid na Rico, kasi laki ng buko. Kapatid na Rico, binhi. Diba? Kapatid na Rico, tapos pinapili ka ngayon kasi laki ng buko o yung binhi ng mustasa. Pag ang nakikita mo lang, kapatid na Rico, yung malaki, abay, kapatid na Rico, ang nakikita mo lang yung malaki. Hindi mo nakikita yung maliit. Pag lumaki pala yung, kapatid na Rico, pag naging puno, ang laking puno pala, no? Yes po. Mga kapatid, Yes. di ba? Talagang napakalaking puno pala nun, kapatid na Rico. Pero yung bini, maliit. Ba, ganon, mga kapatid? Yes, opo. Ayun. Nakakasunod ba, mga kapatid? Yes, opo. Ang mustasa na leader ay maaaring nagsimula sa isang maliit na responsibilidad. Ang malaking pagbabago ay maaaring nagsimula sa isang simpleng desisyon. Kaya wag mong maliitin, kapatid na Rico, ang maliit na pagkakataon. Baka ang hinihintay mong malaking pagkakataon, bukas ay nakatago sa maliit na responsibilidad ngayon. Di ba, mga kapatid? Ayan, ang isang pagkakataong lumalampas ay hindi ibig sabihin,
Mga kabatid, tapos na ang buhay. Ito rin ang kailangang maunawaan. May pagkakataong magsisisi tayo. Sana ginawa ko. Di ba? Sana tinanggap ko na lang. Sana hindi ko pinakawalan. Sana mas maaga akong kumilos. Di ba? Ngunit hindi dapat gawing bilangguan ang nakaraan, mga kapatid. Ang pagkakamali kahapon ay maaring maging karunungan ngayon. Mga kapatid, hindi dapat mabilanggo. Maaring merong mga pagsisisihan, mga kapatid. Pero, di ba, hindi dapat gawing bilangguan na makulong ka na lang sa nakaraan. Ang pagkakamali kahapon ay maaring maging karunungan. Di ba? Karunungan ngayon. Ang nawalang pagkakataon ay maaaring maging aral para makilala ang susunod. Kaya huwag mong ubusin ang kasalukuyang panahon sa pagsisisi sa nakaraan. Dahil habang sinasabi mong sayang ang kahapon, baka sinasayang mo naman ang ngayon. Kasi puro ka na lang pagsisisi, nakakulong ka na lang dun sa nakaraan, bilanggo ka. Di ba, mga kabatid? Ayun. opo. Ang iwaga ng pagkakataon, mga kabatid, ito, narito ang pinakamalalim na katwiran. Ang pagkakataon ay hindi lang pintong bumubukas, ito rin ay pagsubok sa karunungan ng tao. Di ba? Kapag may pagkakataon, lumalabas kung ano ang nangingibabaw sa puso. Lumalabas kung ano nangingibabaw sa puso. Kung sakim, pera agad ang makikita. Kung sakim, pera agad ang makikita. Kung mapagmataas, karangalan agad ang makikita. Ang taong mapagmataas ang nakikita kaagad, karangalan. May karangalan ba ako diyan? Ayun, mga kabatid. Kung padalos-dalos, kikilos agad ng walang pagsusuri. Ganun ang puso ng tao. Diba? Kung duwag, aatras kahit tama. Pag duwag ang tao, aatras kahit tama. Ngunit kung may karunungang magsisiyasat, di ba? Kung may karunungang magsisiyasat, muna bago magpasya. Mga kabatid. Dahil hindi lahat ng pagkakataon ay para kunin. May pagkakataon para subukin. Kung marunong kang tumanggi, may pagkakataong para subukin kung marunong kang maghintay. At meron ding pagkakataong para subukin kung may lakas ka ng loob na kumilos. Halimbawa ng 3 pinto, isipin natin ang isang tao na nasa harapan ng 3 pinto, mga kapatid. Imagine ninyo, mga kapatid, unang pinto, malaking pera, pero kailangan niyang mandaya. Mga kapatid. Opo. Di ba? Pakawalan. Kapatid na Rico. Opo. Ikalawang pinto, maliit ang simula. Pero malinis, marangal, at may magandang kinabukasan. Pag-aralan at samantalahin. Yes po. Di ba? Ikatlong pinto, magandang pagkakataon, pero hindi pa handa ang kanyang kakayahan at kalagayan. Hindi kailangang tanggihan. Habang buhay, maaring paghandaan muna. Kapatid. Opo. Pag tinanong ka, ba't wala ka pang kotse? Ba't hindi ka pa top earner? Abay, nag-aaral pa lang ako.
Pero may chiki ako, tingnan mo. Yes, opo. Di ba? Nag-aaral pa lang ako, pero alam mo ba, kuryente, tubig, lahat ng pangangailangan sa bahay. Sipin mo, nag-aaral pa lang ako. Ang sarap na bibili ko na walang utang. Yes, amen. Sarap, di ba? Yes, opo. Yun ang nakakainganyo eh. Mga kabatid, naiintindihan ba natin mga kabatid? Yes, opo. Di ba? Ito ang karunungan. May oo, may hindi, at may hindi pa. May oo, may hindi, at may hindi pa. Di ba? Ang marunong kumilala sa tatlong ito ay makakaiwas sa maraming pagsisisi. Mga kapatid, di ba? Ang buhay ay punong-puno ng pagkakataon. Ngunit hindi sukatan ng matagumpay na tao kung gaano karami ang pagkakataon ng kanyang sinusunggaban. Ang tunay na sukatan ay gaano karami ang tama niyang pinili. May pagkakataong dapat habulin. May pagkakataong dapat hintayin. May pagkakataong dapat paghandaan. At may pagkakataong dapat pakawalan kahit gaano pa ito kaganda sa paningin. Kaya kapag may dumating na pagkakataon, huwag agad magpadala sa kita, saya, takot, pressure o pangako. Suriin ang katwiran. Suriin ang budhi. Suriin ang bunga. Suriin ang panahon. At suriin kung saan ka nito dadalhin. Sapagkat may mga pagkakataong kapag pinakawalan mo, ay wala kang nawala. Walang nawala eh. Di ba mga kabatid? Yes. Ang tunay na karunungan ay ang makilala kung kailan kikilos. Kailan maghihintay at kailan magpapakawala, mga kapatid. At kapag ang pagkakataon ay malinis sa budhi, tama sa katwiran, mabuti ang bunga, at dumating sa tamang panahon, huwag hayaang takot ang pumigil sa iyo. Sapagkat may mga pinto na hindi habang panahon nakabukas. Ang pagkakataon ay dumarating ang karunungan. Mga kabatid, ang pagkakataon ay dumarating. Ang karunungan ang nagpapasya kung ito ay magiging pagpapala o pagsisisi. Ayon sa revelasyon ng Diyos, mga kapatid. Salamat sa Diyos sa isa na namang napakabuting pagkakataon na kami po ay muling makapaglingkod sa inyo, mga kapatid. Sa Diyos ang lahat ng karangalan at ang lahat ng kapurihan, magpakailan-kailanman. Hanggang dyan, mga kapatid, ingatan at samahan nawa ang bawat isa sa ating mga paggawa at paglalakbay, mga kapatid. Hanggang dyan po, mga kapatid, at magandang araw po sa inyong lahat.